Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2101 hanggang Kabanata 2110. Kabanata 2101. Binuksan ni Hansen ang pintuan ng bato at nilibot ang kanyang paningin sa paligid nito, handa na sa anumang mangyayari. Sa kabilang panig, nakakita siya ng isang itim na unos. At bago pa man siya makapang reaksyon, isang malakas na pagsipsip ang sumubok na hilahin siya papasok. Dahil sa biglaang pagdagsa ng adrenaline, ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kanyang sarili palayo sa pintuan, ngunit sa huli, hindi niya ito napigilan. Nahila siya papasok sa silid na bato. Nalaman ni Hansen na nasa isang madilim at basang yungib siya. Walala! Walala! Ang yungib ay nagbalik tanaw sa tunog ng isang cade nang humahampas sa bato. Pagkatapos, isang malaking anyo ang nagsimulang lumitaw mula sa kadiliman. Isang halimaw ang papalapit, may katawan ng kirin at berdeng pakpak ng ibon. 10 metro ang taas nito at may ulo ng tigre. Ang kumikinang na berdeng mga mata nito ay nagdulot ng panginginig kay Hansen. Sobrang nakakatakot ng halimaw. Ang presensya pa lamang nito ay sapat na upang mawala ng hininga si Hansen. Maraming mahabang itim na kadena ang tumutusok sa katawan nito at nakakabit sa bato ng yungib. Nang 10 metro na lamang ang layo nito kay Hansen, ang mga itim na cade ng iyon ay hinaila ng mahigpit. Hindi nito maabot si Hansen. Hindi naglakas loob si Hansen na maging pabaya, kaya tinawag niya ang kanyang Baisema. Ang halimaw ay nakakulong, ngunit ito ay malakas. Kahit ang hininga nito ay magiging mapanira, at alam na alam ni Hansen ang kanyang kawalan ng kakayahang talunin ito sa pakikipaglaban. Nabigo ba ang Sky Palace? Ipinadala ba kayo pareho rito upang mamatay? Malamig na tinitigan ng halimaw si Hansen. Ano ito? Hindi naman siguro nilayo ng pinuno ng Sky Palace na labanan ko ang bagay na ito. Kahit na nakakulong ito, walang paraan para mapatay ko ito, naisip ni Hansen. Ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang obserbahan ang nilalang na uri ng hari, ngunit napansin niya na ang isang tumpak na pagbabasa ay hindi posible dahil sa mga kadena. Gayunpaman, ang ilan sa kapangyarihan nito ay umaagos sa mga cade ng pumipigil dito. Hindi ito ganap na nakakulong. Tumigil si Hansen sa pagtingin. Ang berdeng mga mata ng nilalang na uri ng hari ay kumikinang na parang berdeng parol. Nagtago si Hansen sa loob ng kanyang Demon Bog Baisema habang ang mga mata ng halimaw ay nagiging mas maliwanag. Ang lumalakas na liwanag ay mahirap alisin ang tingin. Boom! Pakiramdam ni Hansen na parang sumabog ang kanyang utak sa kanyang ulo. Sa loob ng mga matang parang parol na iyon, naisip ni Hansen na nakakita siya ng isang kakaibang simbolo. Hindi ito mukhang totoo. Ang simbolong iyon ay nailimbag sa kanyang utak na parang sinunog ng mainit na bakal, at nang ganap na mailimbag ang simbolo, nagsimula ito ng isang bagyo sa loob ng kanyang isipan. Isang tunay na bagyo rin ito, dahil nakaramdam si Hansen ng hangin na humahampas sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, nakakita siya ng isang malambot na hangin na gumigiling sa mga dahon, isang buhangin na umiikot sa isang desyerto, at pagkatapos ay isang dagat na bumubuo ng isang marahas na tsunami. Ang lahat ng iba't ibang uri ng kapangyarihan ng hangin ay sumasalpok sa kanyang utak. Alam ni Hansen na ang lahat ng ito ay nagaganap sa kanyang imahinasyon, ngunit naapektuhan pa rin siya nito na parang totoo. Ang babaeng may itim na maskara ay nakatayo sa labas ng pintuan ng bato, nakasandal sa isang pader habang naghihintay. Nakapikit ang kanyang mga mata, at halos mukhang naghihintay siya ng isang tiyak na bagay na mangyayari. Ang 72 genes ng orihinal na pagpatay ay napigilan sa loob ng 1,000,000 taon. Maraming mga hari ang gustong matuto ng mga anting-anting ng orihinal na gene, ngunit palagi silang nabigo. Ipinadala si Hansen dito upang tiisin ang kapangyarihan ng anting-anting ng orihinal na gene. Baliw na ba ang matandang iyon? Kahit na ang kalooban ni Hansen ay kasing lakas ng isang hari, hindi niya kakayanin ang mental na paghihirap. Pagkatapos ay kailangan ko ng umaksyon. Nagsasalita ang babae sa kanyang sarili, nakapikit ang mga mata na parang nananaginip. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ng babae ang kanyang mga mata at nagulat. Paano niya kaya tiisin ang kapangyarihan ng anting-anting ng orihinal na gene? Kumunat ang noo ng babae. Sa isang madilim na mundo, isang lugar lamang ang may liwanag.
Sa ilalim ng mahinang liwanag na iyon, nakikita ang isang sirang palasyo. Sa plaza nito, isang 6 na taong gulang na bata ay nakikipaglaban sa isang kakaibang ibon. Patuloy na gumagalaw ang maliit na bata, ang kanyang anino ay kumikislap sa lupa na parang tunay na ibon. Paminsan-minsan ay tinutulungan siya ng kanyang anino habang nakikipaglaban siya sa ibon sa ere. Bigla, nagkahiwalay ang ibon at ang bata. Tumawa ang kakaibang ibon at sinabi, may talento si Little Flower. Kung ang kanyang banal na katawan ay magiging banal, mapapanumbalik niya ang dating kaluwalhatian ng sacred. Maraming taon pa bago siya maging banal. Hindi madaling itaas ang isang banal na katawan sa antas na iyon, sabi ni Auntie May na ikinalinggan ng kanyang mga mata. Ngunit halos oras na para sa Geno being scroll, kaya makakilahok si Little Flower. Makakakuha siya ng reputasyon para sa sacred at ipaalam sa mga matatandang elite na ang sacred ay nandito pa rin. Oo, dapat siyang sumali. Tumango si Old Eagle. Tumingin siya sa 9 Life Cat at nagpatuloy, Old Cat, ano sa tingin mo? Sa tingin ko oras na para malaman ng mga tao na ang sacred ay may mga bagong dugo, malamig na sabi ni Old Cat. Mabuti. Ito na nga iyon. Sina Old Eagle at ang ibang mga halimaw ay mukhang excited. Sabay-sabay silang sumigaw, Little Flower, kailangan mong makamit ang unang pwesto para sa atin. Sa sumunod na taon, sinigurado ni Hansen na pumasok sa Hidden Path Cave araw-araw. Sa tuwing naroon siya, kailangan niyang tiisin ang mga kapangyarihan ng mga anting-anting ng pagpatay ng orihinal na Jin. Ang nilalang sa yungib ay nakakadena at napipigilan, ngunit ang pagtingin sa mga mata nito ay maaaring mag-activate ng kapangyarihan ng anting-anting ng orihinal na Jin. Nang lumaban si Hansen sa kapangyarihang iyon, may natutunan siya. Marahil ay dahil sa pagpapala ng 10,000 kalabasa, ngunit naunawaan niya ang lahat ng elemento. Nang tumingin siya sa anting-anting ng pagpatay ng orihinal na Jin, madali para sa kanya na maunawaan. Ngunit ang mga anting-anting na iyon ay hindi kailanman tila gumagana kay Bauer. Kasama niya ito sa tuwing pumupunta siya sa yungib, ngunit tila hindi siya naapektuhan ng anting-anting ng pagpatay at ng mga epekto nito. Habang nagpupumiglas si Hansen sa anting-anting sa kanyang isipan, si Bauer ay mag-iikot lamang ng mausisa. Kaya, sa loob ng isang taon na iyon, hinati ni Hansen ang kanyang oras sa pagitan ng Hidden Path Cave at ng White Jade Building, kung saan patuloy siyang sumisipsip ng Jade Fairy Spirits tuwing inilalabas ang Jade Air. Ang Jade Spirits ay isang pagkakataon na hindi niya kayang palampasin. Ang pagpunta sa ikapitong palapag upang sumipsip ng Jade Fairy Spirits ay naging routine, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang paglaki ng kapangyarihan ng kanyang Jade Esken ay biglang bumilis. Ang Godlight ay nagtipon sa kanya, at hindi nagtagal, halos mukhang isang Jade Fairy Spirit na rin siya. Ang maladyosang anyo na sumasakop sa kanya ay lumabas mula sa kanyang sariling anino. Aha! Ang Jade Esken ay sa wakas ay umabot na sa Marquise. Masaya si Hansen sa pag-unlad na ito, ngunit sayang nasa loob pa siya ng White Jade Tower nang mangyari iyon. Lubos siyang sabik na subukan ang kanyang mga bagong kapangyarihan ng Jade Esken sa lalong madaling panahon. Kabanata 2102. Marami ang natutunan ni Hansen mula sa 72 orihinal na anting-anting ng pagpatay ng Jin. Ang Suppress Evil ay batay sa 72 orihinal na anting-anting ng pagpatay ng Jin. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura upang pag-aralan ang mga orihinal na anting-anting ng pagpatay ng Jin, at dahil dito, ang kanyang kasanayan sa Suppress Evil ay mabilis na umunlad. Naabot niya ang ika-8 antas pagkatapos lamang ng isang taon. Gayunpaman, ang kanyang pag-unlad ay naantala nang bigyan siya ng mga elder ng isa pang misyon. Inatasan siyang harapin ang isang Marquis Cinegeneic na naghahasik ng kaguluhan sa isang planeta ng negosyo na pag-aari ng Sky Palace. Simple lang ang trabaho, at madali namang pinatay ni Hansen ang nilalang. Ngunit pagbalik niya sa Sky Palace, tumunog ang kanyang telepono. Tawag ito mula sa numerong ibinigay sa kanya ni Shi Menchaung. Tinawagan na ni Hansen ang numero noon, ngunit walang sumasagot. Mukhang ibinigay ni Shi Menchaung ang numero para tawagan siya ni Hansen, at hindi para tawagan niya si Shi Menchaung. Sinagot ni Hansen ang tawag. Walang video, boses lamang. Nanatiling tahimik si Hansen habang nagsimulang magsalita ang nasa kabilang linya. Hansen, ako ito. Pamilyar ang boses, ngunit hindi ito kay Shi Menchaung. Ito ay kay God's Retribution. God's Retribution. Kumunat ang noo ni Hansen. Ngayon ay sigurado na siya na ang Blood Legion ay may paraan upang umalis sa mga santuwaryo. Oo, makinig, wala akong gaanong oras. Pinagmamasdan ako, sabi ni God's Retribution. Paano ka nakalabas sa mga santuwaryo? Tanong ni Hansen.
Ang pagkarinig lamang sa boses ay hindi sapat para sa kanya upang matiyak na si God's retribution nga iyon. Ang Blood Legion ay may paraan palagi upang umalis. Hindi lang kami makakabalik. Nagpatuloy si God's retribution, ngunit hindi ito ang oras para doon. Makinig, huwag mong ipaalam sa kahit sino na nagsanay ka ng Blood Pulse Sutra. Kung gagawin mo iyon, maaari kang mapahamak. Bakit? Tanong ni Hansen. Komplikado. May isang lalaki sa Geno Universe na humahabol sa mga miyembro ng Blood Legion. Mabuti na lang, hindi ka pa gaanong nakakapag-ensayo ng Blood Pulse Sutra para magkaroon ng asol na dugo. Huwag mo lang sabihin sa kahit sino. Kung hindi mo gagawin iyon, hindi ka matutuklasan, sabi ni God's Retribution. Sino ang may alitan sa Blood Legion sa Geno Universe? Aling mataas na lahi iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ito isang mataas na lahi. Mas masahol pa ito. Nag-atubili si God's Retribution sandali, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Kilala mo ba ang nilalang na nagpakilala sa sarili bilang Diyos? Ang nakaharap ng ikapitong grupo. Tumalo ng puso ni Hansen at sinabi niya, ang taong iyon ay nasa Geno Universe. Oo, ngunit hindi siya nanggaling dito sa mga santuwaryo tulad natin. Ang universo na ito ang kanyang tahanan. Tandaan, huwag mong ipaalam sa kahit sino na nagsanay ka ng Blood Pulse Sutra. Kung gagawin mo iyon, magiging target ka. At panatilihin ang pagkukunwari na ikaw ay isang crystallizer. Huwag banggitin sa kahit sino na ikaw ay isang tao. Ibubunyag nito ang katotohanan na ikaw ay galing sa mga santuwaryo. Magaling ang ginawa mo sa paggawa noon mula sa simula, sabi ni God's Retribution. Ano siya? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Ang masasabi ko lang ay mas nakakatakot siya kaysa sa isang banal na elite at hindi natin kayang labanan siya. Maraming miyembro ng Blood Legion ang pinatay niya. Hanggang kamakailan lamang, wala tayong pag-asa na lumaban, sabi ni God's Retribution. Ano ang nagbago ngayon? Tanong ni Hansen. Super Genes, sabi ni God's Retribution. Ano ang ibig sabihin noon? Ang dalawang salitang iyon ay nakakuha ng interes ni Hansen. Ang mga taong nakapag-max out na ng kanilang super genes sa mga santuwaryo lamang ang makakalaban sa isang nilalang na tulad niya. Iyon lang ang ating pag-asa. Hanggang sa lumakas ka, huwag mong ibunyag ang katotohanan na taglay mo ang Blood Pulse Sutra. Mabilis na nagsasalita si God's Retribution. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa sa mga santuwaryo? Tanong ni Hansen. Sabi ni God's Retribution, sinabi ko sa iyo, maaari lamang tayong umalis sa mga santuwaryo. Hindi tayo makakabalik. Natutuhan ko lang ito mula sa ibang mga miyembro pagdating ko. Okay, wala nang oras. Tatawagan kita ulit. Biglaang naputol ang usapan. Inilagay ni Hansen ang telepono at nag-isip, kung totoo ang lahat ng ito, sino nga ba ang tinatawag na Diyos na ito? Katulad ba siya ni Haring Jun? Hindi ba niya kayang pumatay ng kahit sino rito? Inisip ni Hansen ito ng matagal, ngunit wala siyang ibang conclusion. Hindi naman niya balak na ibunyag ang kanyang Blood Pulse Sutra, ngunit pagkatapos ng paalala na iyon, mas sisiguraduhin niyang hindi niya ito gagawin. Totoo man o hindi ang sinabi ni God's Retribution, walang masamang mangyayari kung mananatiling mababa ang profile. Matapos pag-isipan ng mga bagay-bagay, sinubukan ni Hansen na tawagan siya pabalik. Tulad ng dati, hindi ito gumana. Ang mga miyembro ng Blood Legion ay nakakapasok na sa Geno Universe sa loob ng napakatagal na panahon. Marahil ay narito si Human Emperor sa isang lugar, ngunit kahit na ganoon, ang mga tao ay walang katanyagan. Dapat nilang itinatago ang kanilang mga sarili sa ilalim ng malaking presyon. Malungkot ang mukha ni Hansen habang patuloy siyang nagsasalita sa kanyang sarili. Ganoon ba talaga kapangyarihan ng Diyos na iyon, napapatanong ko. Matapos iulat ni Hansen ang mga resulta ng kanyang misyon sa Sky Palace, binigyan siya ng ilang araw na bakasyon. Ang kanyang Dangshan Sutra at The Story of Genes ay hindi pa rin umaabot sa Marquise. Ang Dangshan Sutra ay unti-unting lumalakas, ngunit ang The Story of Genes ay tumigil na. Hindi niya ito mapapataas ng antas maliban na lang kung makakuha siya ng tulong. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang Jade Spirits upang palakasin ang The Story of Genes, ngunit hindi ito gaanong epektibo. Napakabagal ng pag-unlad. Sa ganoong bilis, aabutin ng ilang dekada upang maging isang Marquise gamit ang The Story of Genes. Habang pinag-iisipan ni Hansen ang solusyon sa problema, dumating si Thousand Feather Crane dala ang isang utos mula sa Sky Palace. Ang pinuno ay nagsabi sa akin na pumunta sa Feather. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Hansen si Thousand Feather Crane.
Alam ng pinuno ng Sky Palace ang sama ng loob ng Feathers kay Hansen dahil sa kanyang koneksyon kay Kung Fei. Nariyan din ang insidente ng Blood Feather Knife na lalong nagpaalab sa kanilang galit. Oo, gusto ka ng pinuno na maging envoy ng Sky Palace sa Feathers. Mabuti ito, narinig mo na ba ang Holy Heaven's Pool of Rebirth? Kung pupunta ka roon bilang envoy, magagamit mo ito, sabi ni Thousand Feather Crane. Ibig mong sabihin ang pool na ginamit ni Angie para burahin ang lahat ng natutunan niya. Ayaw kong ipanganak ulit. Ano ang silbi noon? Kumunat ang noo ni Hansen. Kabanata 2103. Ang Pool of Rebirth ay hindi lamang nagre-reset ng iyong katawan. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay may kakaibang paraan ng pagpapabilis ng iyong pag-unlad. Iniisip ng pinuno na masyadong mabagal ang pag-unlad ng iyong Geno Art dahil ikaw ay Marquis pa lamang. Kaya, binigyan ka niya ng pagkakataong ito upang magamit ang Holy Heaven's Pool of Rebirth. Ang aming kasunduan sa Feathers ay nagpapahintulot sa amin na magpadala ng 3 tao na aming pipiliin upang gamitin ang Pool of Rebirth bawat 10 taon. Ikaw ay isa sa mga napili. Ipinagmamalaki ka ng pinuno bilang isang napakahalagang tao, sabi ni Thousand Feather Crane, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Kung ganoon, pupunta ako sa Holy Heaven. Nang marinig na makikinabang siya sa paglalakbay, hindi nag-atubili si Hansen. Pumayag siyang maging envoy at maglakbay patungo sa Holy Heaven. Dahil sa delikadong sitwasyon na nararanasan ng Feathers, hindi nila kayang ipagsapalaran ang pag-offend sa Sky Palace at pagdulot ng pinsala kay Hansen. Ang pinakamasama nilang magagawa ay pagtawanan siya. Ngunit dahil nakakakuha siya ng access sa isang mahalagang resource, handa si Hansen na ipikit ang kanyang mga mata sa kanilang masamang pag-uugali. Kapag bumalik ka na mula sa Feather, oras na para lumitaw ang Geno Being Scroll. Sasali ka ba sa kompetisyong iyon? Madali kang magiging unang Earl. Matapos ang tanong, ngumiti si Thousand Feather Crane. May 2 Geno Art si Hansen na Marquis na, at ang panalo sa kompetisyon ay maglalagay sa kanya sa tuktok ng listahan ng lahat ng Marquises sa universo. Ibubunyag din ito ang katotohanan na mayroong higit sa 1 Geno Art siya. Wala akong interes na palakasin ang aking reputasyon. Umiling si Hansen. Hindi lamang si Hansen ang pupunta sa Holy Heaven bilang envoy. Ilang iba pa, kasama na ang isang elder, ang sasama sa kanya. Ang iba ay magpupulong sa Feathers upang talakayin ang pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng 2 lahi. Wala nang ibang layunin si Hansen kundi ang paggamit ng pole. Sinundan ni Hansen ang grupo patungo sa Holy Heaven. Ang pinuno ay ang ika-10 elder, si Yun Changkong. Naramdaman ni Hansen ang kaligtasan sa piling niya, may magandang relasyon siya sa mga anak at estudyante ng lalaki. Kung may mangyayari, sigurado siyang poprotektahan siya ni Yun Changkong. Maganda ang pakikitungo ng mga tao ng Sky Palace kay Hansen dahil sa kanyang magandang reputasyon doon. Nakagawa siya ng maraming magagandang gawa sa paglilingkod sa Sky Palace, kaya gusto nila lahat siya. Marami ang nagbigay ng papuri. Ligtas silang nakarating sa teritoryo ng Feather. Ngunit bago sila pumunta sa Holy Heaven, isang hari ng Feathers ang bumati sa kanila. Sa puntong ito, ang Feathers ay umaasa sa kanilang relasyon sa Sky Palace para mabuhay. Ang proteksyon ng Sky Palace lamang ang pumipigil sa ibang mga mataas na lahi na salakayin sila, kaya sineryoso nila ang kanilang pangako sa Sky Palace. Ngunit nang tingnan ng Feather King si Hansen, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkasuklam. Hindi masasabi ni Hansen kung dahil iyon sa mga pangyayari kay Kung Fei o sa Blood Feather Knife. Nang pumasok si Hansen sa Holy Heaven, kakaiba rin ang pakikitungo sa kanya ng lahat ng Feathers. Mabait sila sa ibang mga envoy, ngunit tinitingnan nila si Hansen ng may pagkasuklam. Nagkunwari si Hansen na walang nangyari. Ngunit nang malaman ng Feathers na gagamitin ni Hansen ang Pool of Rebirth, nagbago ang kanilang inis tungo sa matinding pagkadismaya. Matapos ipakita sa kanila ni Ring Feather King ang pool, sinabi niya, ang Pool of Rebirth ay isinara para sa pag-aayos, kaya kailangan ninyong maghintay ng ilang araw para magamit ito. Magagamit ninyo ito sa sandaling mabuksan ulit ito. Sumuko si Hansen na manatili sa Holy Heaven ng sandali. Mabuti na lang, siya ay isang envoy, kaya walang masamang nangyari. Sa isang silid pulungan sa Holy Heaven, maraming Feather Alphas at mataas na antas na Feathers ang nag-uusap. Ang Pool of Rebirth ay ang pinakabanal na labi ng Feathers. Paano natin hahayaang meremhan ito ni Hansen? Ungol ng isang Feather Elder. Oo, ang hayop na iyon ay konektado kay Kung Fei. Hindi siya dapat payagang gamitin ito. Galit na sumang-ayon ang isa pang Feather Elder. Wala sa mga liderato ng Feather ang masaya sa posibilidad na magamit ni Hansen ang kanilang Pool of Rebirth.
Wala naman tayong magagawa. Ito ang kasunduan natin sa Sky Palace. Ang paggamit ng pool ay nasa karapatan ni Hansen. At wala tayong magagawa para pigilan iyon, sabi ni Holy Feather King. Lahat ay tahimik. Nang dumilim ang Feather Lantern, lahat ng feathers ay bumaba ng isang antas. Ginamit ni Holy Feather King ang mga resources upang maibalik ang kanyang ranggo bilang isang hari. Nagastos nito ang lahat ng reserba ng Holy Heaven. Ngunit nakabawi lamang sila ng 30 hanggang 40% ng kanilang orihinal na kapangyarihan. Kung wala ang proteksyon ng Sky Palace, ang Holy Heaven ay titigil na. Kung hindi natin mapipigilan si Hansen na pumasok, mas mabuting buksan na lang natin ito para sa kanya, sabi ng isang elder. Fairy Feather Elder, ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tiningnan ng lahat ang elder. 3 tao ang pinapayagang magamit ang Rebirth Pool sa isang pagkakataon. Binigyan natin ng Sky Palace ng 3 pwesto bawat 10 taon. Ginagamit lang nila ang isang pwesto, at ang pwestong iyon ay ibinigay kay Hansen. Ibig sabihin, makakapagpadala tayo ng 2 feathers kasama niya, sabi ni Fairy Feather Elder. Naguguluhang tiningnan siya ng lahat, ngunit nagpatuloy siya, ang kapangyarihan ng Pool of Rebirth ay limitado. Kaya 3 lamang ang maaaring pumasok sa isang pagkakataon. At ang 3 iyon ay dapat na marquis o mas mababa. Kung ang isang hari ay pumasok, ang kapangyarihan ng pool ay sapat lamang para sa isang haring iyon. At hindi siya muling maisisilang. Kung ang mga dogs ay gustong pumasok, 2 dogs lamang ang maaaring muling maisilang sa isang pagkakataon. Ibig mong sabihin, dapat tayong magpadala ng 2 dogs sa pool kasama si Hansen. Para magnakaw sila ng anumang kapangyarihan na makukuha niya. Tanong ni Holy Feather King, habang diretsyong nakatingin kay Fairy Feather Elder. Sabi ni Fairy Feather Elder, lahat tayo ay gumamit na ng Pool of Rebirth, kaya mas kaya nating tiisin ang mga kapangyarihan nito kaysa sa mga tagalabas. Gamit ang 2 dogs na mas malakas kay Hansen, tiyak na masisipsip nila ang karamihan sa kapangyarihan nito. Makakakuha si Hansen ng kaunti, ngunit hindi mapapansin ng Sky Palace ang daya. Maaaring gumana ito, ngunit sino ang kukuha ng kapangyarihang ito? Nagsimulang mag-usap ang mga elder. Kung ang isang taong uri ng duke ay sumipsip ng masyadong maraming kapangyarihan, magiging katulad sila ni Angia at magiging primal. Hindi man lang sila magiging baron, at kailangan nilang magsimula ulit mula sa simula. Hindi maraming tao ang gustong maging katulad ni Angia, kaya kakaunti lamang ang mga dogs na gustong makilahok doon. Ngumiti si Fairy Feather Elder. Bakit hindi natin hayaang gamitin ito ng 2 magkapatid na sina Angela at Andola? Hindi ba sila nakakulong sa bilangguan? Papayag ba sila? Gulat na tanong ng isang elder. Maaari ko silang hikayatin, sabi ni Fairy Feather na may tiwala sa kanyang mukha. Kung maaari silang pumunta, iyon talaga ang pinakamabuti. Kahit 10 Hansen ay hindi makakalaban sa 2 iyon, sabi ng elder, halos parang hinahangaan niya sila. Sa ika-4 na araw ni Hansen doon, nakatanggap sila ng balita mula sa feathers na nagsasabing ang Pool of Rebirth ay bukas na muli. Inihahanda na ito para magamit. Kabanata 2104. Ang Holy Heaven's Pool of Rebirth ay isa sa mga pinakasikat na pool sa Geno Universe. Napakakaunting bagay ang may kakayahang tumulong sa mga hari na umunlad, ngunit ang Pool of Rebirth ay isa na rito. Gayunpaman, may mga kapintasan ng Pool of Rebirth. Mababa ang tsansa na gawing kalahating banal ang isang hari, at mayroong malaking panganib sa pagtatangkaman lang. Kahit na ganoon, ninanasan ng maraming ibang lahi ang kayamanan na ito. Isang hari na feather ang nakita si Hansen at dinala siya sa maalamat na Pool of Rebirth. Sa kabila ng pagtawag dito na pool, walang tubig ang bagay na ito. Ito ay isang higanteng kristal na altar, at sa gitna, mayroong isang estatwa ng anghel. Puti ang estatwang iyon, at ang mga pakpak ng anghel nito ay nakatiklop pasulong. Mukhang isang maamong diyosa na umaabot sa mga tao. Ang pagtingin lamang sa estatwa ay nagdulot ng isang daloy ng emosyon, at parang isang sulyap lamang ay sapat na upang patawarin ang isang tao sa lahat ng kanyang mga kalungkutan at kasalanan. Hanggang 3 tao ang maaaring gumamit ng Pool of Rebirth ng sabay. Kung mas kaunti ang pumasok, ang karamihan sa kapangyarihan ay maaaring masayang. Tiyak na alam mo ang lahat ng ito. Alam mo, hindi ba? Sabi ni Fairy Feather kay Hansen, na nasa harapan mismo ng altar. Oo. Tumanggo si Hansen. Bago pumunta si Hansen sa Holy Heaven bilang envoy, ipinaliwanag na ng pinuno ng Sky Palace ang dapat niyang asahan. Naunawaan ni Hansen ang mangyayari. Mabuti. Ipinadala lamang kayo ng Sky Palace dito upang gamitin ito.
Upang maiwasan ang pag-aaksaya ng kapangyarihan, magpapadala kami ng 2 karagdagang marquises upang muling ipanganak kasama mo. Ayos lang ba iyon? Tanong ni Fairy Feather Elder na may ngiti. Ayos lang. Tumanggaw si Hansen. Angela at Andola, kayo ay maaaring pumasok at muling ipanganak kasama si Hansen. Ngunit syempre, maging maingat kayo. Magiging napakabastos kung guguluhin ninyo ang paggamit ng pool ng ating bisita. Pinagsabihan sila ni Fairy Feather Elder ng malakas. Inaasahan na ito ni Hansen. Ipinadala ng pinuno ng Sky Palace si Hansen ng mag-isa upang masipsip niya ang lahat ng kapangyarihan ng pool, ngunit pinaghihinalaan ng pinuno ng Sky Palace na magpapadala ang feathers ng 2 ducks upang makipaglaban kay Hansen para sa karamihan ng kapangyarihan. Karamihan ay tama ang kanilang pagpapalagay, maliban na lamang na ang feathers ay magpapadala ng mga marquises sa halip ng mga ducks. Nagulat ito kay Hansen. Ngunit nang humakbang ang magkapatid na Angela at Andola patungo sa kanya, naunawaan niya kung bakit sila napili. Pareho silang mukhang feathers, na may mga mukha na kahawig ng mga estatwang marmol, at ang kanilang life forces ay nasa antas ng marquis. Ngunit sa pag-aamoy pa lamang sa kanilang presensya, alam agad ni Hansen na may mali. Hindi siya naniniwala kahit isang segundo na sila ay tunay na mga marquises, simple lang. Mas kahanga-hanga sila kaysa sa anumang duke na nakilala pa ni Hansen, at mukhang mayroon silang malaking pagkasuklam sa anumang nilalang maliban sa kanilang mga sarili. Kahit na ang karamihan sa mga nobles ay hindi nagdadala ng gayong mayabang na tiwala sa sarili. Sila ba ang mga nangungunang dukes dito? Nabawasan lang ba sila sa marquis nang mamatay ang lantern? Hula ni Hansen sa kanyang sarili. Kalahati lang ang tama ni Hansen. Sina Angela at Andola ay mga hari. Nilalabag nila ang batas at ipinatapon sa kulungan kung saan sila nakakulong sa nakalipas na ilang siglo. Napakasama ng pagpapahirap sa kanila kaya bumaba ang kanilang antas mula sa hari tungo sa duke. At pagkatapos, namatay ang Feather Lantern at lahat ng feathers sa buong universo ay nawala ng isang buong antas. Ang dalawang iyon ay kinailangang magtiis ng pagbaba mula sa duke tungo sa marquis. Dahil nakakulong sila, walang mga resources na ibinigay upang tulungan silang makabawi. Kaya, kinailangan nilang manatiling mga marquises. Si Fairy Feather ay sa paanuman ay nakumbinsi ang dalawang magkapatid na makipaglaban para sa kapangyarihan laban kay Hansen. Ang kanilang kapangyarihan ay maaaring marquis, ngunit ang kanilang panloob na core ay hari. Ang kanilang mga talento ay higit na lumampas sa mga ordinaryong marquis. Sa nakalipas na ilang araw, sapat na ang kanilang paggaling upang maging mga dukes muli. Kung matagumpay nilang nasipsip ang kapangyarihan ng muling pagsilang, mayroong lahat ng tsansa na maging mga hari ulit sila. Ang paggamit ng dalawang iyon upang lumaban kay Hansen ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng isang average na duke upang gawin ang pareho. Laban sa malupit na kapangyarihan ng mga kapatid, naisip ni Fairy Feather na wala namang makukuha si Hansen. Ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan nilang pahintulutan si Hansen na makakuha ng kaunting kapangyarihan upang hindi magawa ng Sky Palace na maghain ng reklamo. Ang Pool of Rebirth ay babukas na. Pakiusap, pumunta na sa altar, pahayag ng isang feather butler. Ang altar ay nakakagulat na malaki. Pumunta si Hansen upang tumayo malapit sa estatwa ng anghel kung saan siya ay maghihintay para mabuksan ang Pool of Rebirth. Sina Angela at Andola ay nakatayo sa magkabilang gilid ng estatwa ng anghel, si Hansen naman ay nasa gitna. Hindi man lang nila tiningnan si Hansen. Malamig lang silang nakatayo sa kanilang kinatatayuan. Hindi itinuring ni na Angela at Andola na isang banta si Hansen. Sila ay dating mga hari, kaya kahit gaano pa kasikat si Hansen, walang dahilan para bigyan nila siya ng atensyon, ang paniniwala nila. Inaasahan na ngayon ng lahat ng Fairy Feather at ng iba pa ang isang magandang palabas. Ang mga envoy lamang mula sa Sky Palace ang Mouses ang nanunood sa Pool of Rebirth. Sabik silang makita kung gaano karami ang makukuha ni Hansen dito. Nang makita ni Yun Chang kung sina Angela at Andola, pumikit ang kanyang mga mata. Ang dalawang magkapatid na iyon ay nasa Holy Heaven, at kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Sila ay nakakulong sa loob ng maraming siglo, kaya ang lahat ng alaala sa kanila ay dapat na nawala na. Ngunit may alam pa rin si Yun Chang Kong. Hindi kilala ni Yun Chang Kong ang dalawang magkapatid, ngunit siya ang namamahala sa Cloud Smoke Building. Ito ay isang departamento na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa mga lahi sa buong Geno Universe. Kaya, pamilyar siya sa mga sikat na feathers sa buong kasaysayan. Ang feathers ay tumawag ng dalawang kakaibang marquises upang makipaglaban kay Hansen, kaya alam ni Yun Chang Kong na may kakaibang nangyayari. Mayroong higit pa sa mga taong ito kaysa sa tila, isip ni Yun Chang Kong.
Sinusubukan niyang hulaan kung sino ang dalawang magkapatid na iyon. Napakahirap para kay Yun Changkong na maniwala na pipiliin ng Feathers ang dalawang Marquises upang makipaglaban ng patas kay Hansen. Kinasusuklaman ng Feathers si Kung Fei, at natanggap ni Hansen ang banal na balahibo ni Kung Fei. Nariyan din ang insidente ng Blood Feather Knife. Walang paraan na hahayaan ng Feathers na kunin ni Hansen ang kanilang mga kapangyarihan ng muling pagsilang. Hindi maalala ni Yun Changkong na narinig niya na ang dalawang magkapatid, ngunit hindi nagtagal, bumukas ang Pool of Rebirth. Nagsimulang magbuga ng tubig ang estatwa ng anghel, at ang mga pakpak ng anghel ay nagsimulang bumukadkad. Kumikinang ang liwanag mula sa altar, at nang gawin iyon, bumulwak ang tubig mula sa estatwa. Naging isang kristal na haligi ito na tumusok sa langit. Kabanata 2105. Iniabot ni Hansen ang kanyang kamay upang hawakan ang enerhiya na mukhang tubig. May katuturan na ngayon kung bakit tinawag itong Pool of Rebirth dahil ang enerhiya nito ay napakamakapal at napakakatulad ng likido. Nang hawakan niya ang enerhiyang iyon, parang nadudurog ang kanyang katawan dahil sa biglaang pagdagsa ng mga hormones. Lahat ng kanyang mga selula ay kumirot na parang nasa bingit na ng pagsabog. Agad na ginamit ni Hansen ang The Story of Genes upang sipsipin ang likidong enerhiya. Sinimulan din ni Angela at Andola ang pagsipsip ng likidong enerhiya. Gayunpaman, hindi ito ang enerhiya ng muling pagsilang. Ito ay isang sangkap lamang mula sa Pool of Rebirth na maghahanda sa kanila para sa pangunahing bahagi. Kanina, ang mga pakpak ng estatwa ng anghel ay nakatiklop pasulong sa isang paraan na tinatakpan ang katawan nito mula sa paningin. Kahit na ang mga braso ng estatwa ay nakatago. Ngunit ngayong bukas na ang mga pakpak, ang estatwa ng anghel ay nakita na may hawak na isang banyong bato. Ang enerhiya na nasa loob ng banyong bato na iyon ang dahilan ng kanilang pagdating. Pagkaraan ng ilang segundo, ang likidong enerhiya ay umagos palabas ng banga, kumakalat habang lumalabas ito. Pop! Pinino ni Hansen ang likidong enerhiya, at habang ginagawa niya iyon, nakarinig siya ng pagsabog ng bula mula sa loob ng banga. Pagkaraan, isang puting bagay ang lumabas sa banga. Bago pa makita ni Hansen kung ano talaga iyon, sina Angela at Andola ay nagsimulang lumiwanag na may puting liwanag. Sila mismo ay naging malalaking anghel na mga figure, at binalot nila ang kanilang mga katawan sa malambot na ginhawa ng kanilang mga pakpak. Nanood si Hansen ng ilang sandali bago niya nakita ng malinaw ang puting bagay na lumabas sa banga. Okay, naisip niya, ang weird lang. Ang bagay ay nasa laki ng isang kamay, at nang titigan niya ito, nakita niya na ito ay isang itlog na may mga pakpak ng anghel. Mukhang medyo cute nga ito. Sa una, umiikot ito sa paligid ng estatwa ng anghel. Hindi nagtagal, tila napansin nito ang kapangyarihan ni Angela at Andola, at dahil dito, lumipad ito patungo kay Angela. Alam ni Hansen na ang bagay na iyon ang kapangyarihan ng muling pagsilang na kanyang pinuntahan. Mabuti na lang, sinabi sa kanya ng pinuno ng Sky Palace kung paano kunin ang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Kakaiba ang kapangyarihan ng muling pagsilang, at hindi ito isang bagay na makuha ni Hansen sa puwersa. Kailangan niyang akitin ito patungo sa kanya gamit ang kanyang sariling life force. Karaniwan, ang Feathers ang pinakamahusay sa pag-akit at pagsipsip ng kapangyarihan ng muling pagsilang. Ngunit tinuruan ng pinuno ng Sky Palace si Hansen ng isang paraan upang gawin ito sa kanyang sarili. Sinusunod ang mga tagubili na ibinigay sa kanya, sinimulan niya sa pamamagitan ng paggamit ng The Story of Genes. Hanam, napapatanong ako kung gagana nga ito. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang paraang ibinigay sa kanya ng pinuno ng Sky Palace ay simple. Napakasimple nito kaya nagdududa si Hansen. Parang masyadong maganda para maging totoo. Sinimulan ni Hansen sa pamamagitan ng paggamit ng The Story of Genes. Pagkatapos, lumitaw ang isang godlight at nagkaroon ng hugis ng isang singsing. Para itong magandang maliit na halo na hinubog sa laki ng ulo ni Hansen. Sa ilang paraan, parang may salamin na nakalagay sa itaas niya. Nang likhain ni Hansen ang singsing na iyon, ang kapangyarihan ng muling pagsilang ay lumihis mula kay Angela at umikot. Kinalabog nito ang mga pakpak nito at pumunta sa singsing ni Hansen. Nang makita ang kapangyarihan ng muling pagsilang na papunta kay Hansen, nanatiling kalmado sina Fairy Feather at ang iba pa. Alam nilang mahirap pakitunguhan si Hansen. Dahil alam nila ito, partikular nilang hinanap sina Angela at Andola upang harapin siya. Nang makita ang kapangyarihan ng muling pagsilang na lumilipad kay Hansen, nagkatinginan sina Angela at Andola. Tumanggaw si Andola, at pagkatapos ay ang kanyang anino ng anghel ay naging ginto. Boom! Humakbang si Andola na ang kanyang higanting anino ng anghel ay naging ginto.
Binuksan niya ang kanyang mga braso at pakpak. Sa isang kilos na parang binabati niya ang umagang kaluwalhatian ng langit, nagpalabas siya ng libu-libong sinag ng gintong liwanag na parang isang banal na anghel. Nakita ng lahat na si Andola ay umabot na sa antas ng duke. Malakas ang kanyang life force, at mas malakas niyang maaakit ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Si Yun Changkong, nang makita ang gintong anghel ni Andola, ay naisip, Judgment Angel Light. Iyon ay isang ipinagbabawal na pamamaraan ng feather. Iilan lamang ang nakakaalam nito. Naalala ko na mayroong dalawang magkapatid na natutunan ang pamamaraang ito ilang siglo na ang nakalilipas. Sila ba? Tiningnan ni Yun Changkong sina Andola at Angela, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Naisip niya sa kanyang sarili, kung sila nga ang mga kapatid, nasa panganib si Hansen. Kahit na ang kasanayan sa singsing na itinuro sa kanya ng pinuno ay hindi sapat upang malampasan ang dalawang magkapatid na ito. Ngayon ay mahusay na nahulaan ni Yun Changkong kung anong plano ang ginawa, at kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Lumitaw ang gintong anghel ni Andola, at ang kapangyarihan ng muling pagsilang na papunta kay Hansen ay tumigil. Kinalabog ng itlog ang mga pakpak nito na parang nalilito habang umiikot-ikot, hindi sigurado kung saan ito dapat pumunta. Habang nangyayari ito, mayroong isang tunog ng pagsabog. Isa pang may pakpak na itlog ang lumabas sa banga, at kumilos din ito tulad ng isa pa. Nagtataka rin ito kung saan ito dapat pumunta. Kumunat ang noo ni Hansen. Ginagamit niya ang kasanayan sa singsing na itinuro sa kanya ng pinuno ng Sky Palace, ngunit tila hindi ito sapat upang akitin ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Patuloy na pinalalakas ni Andola ang kanyang gintong liwanag ng anghel, ngunit nakikipaglaban pa rin siya sa paglampas sa alindog ng singsing ni Hansen. Wala sa kanila ang makapag-akit ng kapangyarihan ng muling pagsilang ng eksklusibo sa kanilang mga sarili. Masaya sina Fairy Feather at ang iba pa na tinawag nila sina Angela at Andola. Ang mga ordinaryong dogs ay tiyak na matatalo kay Hansen. Nang makita nilang nahihirapan si Andola na manalo, napagtanto nila kung gaano kalakas ang pag-akit ng singsing sa kapangyarihan ng muling pagsilang. Ngunit kahit gaano pa kahirap ang mga bagay para sa mag-asawa, hindi sila nag-alala dahil si Angela ay hindi pa ganap na nakikilahok sa paligsahan. Kung sabay na gagamitin ng mga kapatid ang kanilang mga kapangyarihan, ang kapangyarihang ilalabas ay tiyak na magdudulot ng pagkatalo kay Hansen. Kumunat ang noo ni Yun Changkong. Ang singsing ng pinuno ng Sky Palace ay napakalakas. Si Hansen ay isang earl lamang gamit ang The Story of Jeans, at gayunpaman ay nakakalaban niya si Andola na isang duke. Ibig sabihin ay napakaakit ng singsing sa kapangyarihan ng muling pagsilang. Ngunit may natitira pang si Angela, at ibig sabihin nito ay napakaliit ng tsansa na manalo si Hansen. Habang naglalaban sina Hansen at Andola, maraming iba pang may pakpak na itlog ang lumitaw mula sa banga at natigil sa pagitan ng dalawa. Sa isang iglap, isang grupo ng mga kapangyarihan ng muling pagsilang ang lumilipad sa kawalan ng katiyakan. Humakbang si Angela sa tabi ni Andola at hinawakan ang kanyang ulo. Ang kanyang sariling anino ng anghel ay naging ginto. Sapat na ang nasipsip na likidong enerhiya ni Angela upang maging isang duke. Pagkatapos ay sinimula ni Angela na i-channel ang kanyang kapangyarihan kay Andola. Ang kanyang gintong liwanag ng anghel ay humihina, habang ang gintong liwanag ng anghel ni Andola ay lumalakas ng lumalakas. Ang balanse sa pagitan ng gintong anghel at ng singsing ay nasira. Sinimulan ng kapangyarihan ng muling pagsilang na ilapat ang kanilang maliliit na pakpak at pumunta sa mga gintong anghel. Kabanata 2106 F***6 Napakamalakas na tekniko. Kumunat ang noo ni Hansen. Naisip niya na sa tulong at mga turo ng pinuno ng Sky Palace, madali niyang makukuha ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang. Ngunit syempre, gaya ng dati, ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa inaasahan niya. Kung si Hansen lamang ang nakikipaglaban sa isa sa mga kapatid, ang kasanayan sa singsing na itinuro sa kanya ng pinuno ay maaaring may tsansa. Ngunit ngayon na pinagsama ng dalawa ang kanilang lakas upang labanan si Hansen, wala na siyang pag-asa na makipagkompetensya. Nang makita ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang na papunta kay Andola, pinag-isipan ni Hansen ang isang paraan kung saan niya mababaligtad ang sitwasyon. Ang kasanayan sa singsing ay ginawa ng pinuno ng Sky Palace partikular upang akitin ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Umaasa si Hansen na gagana ito, at ngayon na ito ay napatunayang hindi epektibo, wala siyang ideya kung ano ang magagawa niya. Ang pagtatangka na akitin ang kapangyarihan ng muling pagsilang gamit ang kanyang sariling life force ay walang silbi. Ang kanyang life force ay mas mahina kaysa kay Andola, bukod pa rito ay dalawa laban sa isa ang laban. Hindi na ako masyadong mag-aalala dito.
Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay nag-charge ng isang Jad-esque light. Gamit ito, lumipad siya patungo sa kapangyarihan ng muling pagsilang. Gusto ni Hansen na makita kung ang Marquis Freezing Godlight Power ay makakapag-freeze sa kapangyarihan ng muling pagsilang at mapapahinto ito. Nang makita ni Andola at Angela si Hansen na sinusubukang kunin ang mga may pakpak na itlog, hindi man lang sila gumalaw. Tumawa lang sila ng may pagkasuklam. Ang kapangyarihan ng muling pagsilang ay hindi makuha sa puwersa. Kahit na ang isang taong uri ng hari ay hindi makakagamit ng puwersa upang kunin ang mga ito. Ngumiti si Fairy Feather Elder at nagsalita kay Yun Changkong. Elder Yun, ang mga kabataan ay walang pasensya. Hindi mo ba sinabi sa kanya na hindi niya makuha ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang sa puwersa? Ha, mabuti na lang na ang mga kabataan ay mapusok. Ang apoy at pagsinta ay dapat panatilihin. Dapat nilang pagsikapan ang lahat ng kaya nila habang may oras pa sila para subukan, malamig na sabi ni Yun Changkong. Naisip ni Yun Changkong na tama ang ginagawa ni Hansen kahit na hindi siya matagumpay. Ang mga taong umuupo na parang repolyo at hindi man lang sumusubok ay ang pinakamasama. Ang pakikipaglaban hanggang sa huli, kahit gaano pa kababa ang posibilidad ng tagumpay, iyon ang dapat gawin ng lahat. Kaya, habang tinitingnan ng lahat ng feather si Hansen na parang isang uri ng clown, naniniwala si Yun Changkong na tama ang ginagawa ni Hansen. Hinahangaan niya ang kanyang pag-uugali. At totoo nga na si Hansen ay hindi kailanman magpapabagal at titigil sa paggawa ng kanyang makakaya. Gaano man kahirap ang gawain, hindi lang siya sumuko. Maaaring mukhang madaling huwag tumigil sa pakikipaglaban, ngunit iilan lamang ang makakagawa nito tulad niya. Ang Jad-esque Godlight ay tumama sa isang kapangyarihan ng muling pagsilang, ngunit ang Freezing Godlight ay walang epekto. Para itong paghampas sa isang anino dahil ang kapangyarihan ay tumusok sa katawan nito. Talagang hindi ito gumagana. Halos inaasahan na ni Hansen ang resulta na ito, kaya hindi siya nadismaya. Sina Andola at Angela, ang dalawang kapatid, ay lalong nagmukhang may pagkasuklam. Ngumisi si Andola. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay hindi makuha sa puwersa. Kailangan mong maghintay para dumating sila at pumasok sa iyong katawan. Hindi mo ba alam iyon? Ang mga Feather Elders at Elites ay tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamataas habang ang mga kamay ni Hansen ay walang nahawakan. Tinitingnan nila siya na parang isang tanga. Pinatay ni Kung Fei ang lantern ng feathers, kaya walang sino mang kinasusuklaman ng feathers ng higit pa. Bukod dito, binigyan ni Kung Fei si Hansen at stay up late ng mga banal na balahibo. Para sa feathers, ibig sabihin nito ay sina Hansen at stay up late ay mga aso ni Kung Fei. Kung hindi si Hansen ay kabilang sa Sky Palace, hindi siya bibigyan ng access sa pool na ito. Hahanapin at papatayin nila siya. Hindi mo ito mapapilit. Ang ignorante ng kabataan. Hinimas ni Fairy Feather Elder ang kanyang balbas habang nagsasalita. Ang Pool of Rebirth ay isang banal na bagay na pag-aari ng Feather, kaya syempre tutulong ito sa atin, sabi ng isa pang Elder. Dapat nating ipaalala sa kanila na huwag masyadong kumuha. Kailangan nilang hayaang makakuha si Hansen ng kaunti dahil siya ay isang bisita, panunuyan ng isang Elder. Masaya silang lahat at halos naglalabas sila ng kayabangan. Kumunat ang noo ng mga envoy ng Sky Palace, ngunit bahagi ito ng kasunduan sa pagitan ng Feathers at Sky Palace. Hindi naman parang mga alipin ng Feathers. Ang Feathers ay may higit pang mga pagpipilian kaysa sa Sky Palace lamang, ngunit ang Sky Palace ang nagbigay sa kanila ng pinakamagandang alok. Kaya naman nakipag-alyansa ang Feathers sa Sky Palace. Kinokontrol ng Sky Palace ang Feathers, ngunit namamahala pa rin sila sa kanilang sariling mga gawain. Kung ganap na kinokontrol ng Sky Palace ang Feathers, walang dahilan para magpadala ng mga envoy sa Feathers upang talakayin ang hinaharap. Hindi gusto ng mga envoy ng Sky Palace ang pag-uugali ng Feathers, ngunit hindi sila makakagawa ng malaking issue dito. Hindi maganda ang refleksyon nito sa Sky Palace. Hindi gumalaw si Yun Changkong. Tinitingnan lang niya si Hansen. Nasa kanya na ang lahat ngayon, at walang sino man doon ang makakatulong sa kanya. Ang pagtuturo kay Hansen ng teknik ng singsing ay isang magandang ideya. Kahit laban sa dalawang ordinaryong dogs, makuha ni Hansen ang karamihan sa kapangyarihan ng muling pagsilang. Walang nakakaalam na ang Feathers ay maglalabas ng napakalakas na mga kakompetensya. Sina Andola at Angela ay kambal, at mayroon silang Judgment Angel Light. Maaari nilang ilipat ang kapangyarihan sa isa't isa. Iyon ay isang bagay na hindi magagawa ng mga ordinaryong dogs. Nang ang kanilang mga life forces ay nagsama bilang isa, kahit na ang isang tunay na hari ay hindi sila matatalo. Iyon ay dahil sila ay mga hari noon din.
Hindi inaasahan ni Hansen na gagana ang kanyang Jad-esque light, kaya ginamit niya ito higit sa lahat bilang isang distraction. Habang nakatuon ang mga tagamasid sa kanyang walang kabuluhang pagtatangka na mahuli ang mga may pakpak na itlog, si Hansen ay nakalapit na sa estatwa upang buksan ang Demon Bog King Baisema. Hindi na kayang pigilan ni Hansen, kailangan nilang makita kung alin ang mas malakas na panig. Ayos lang kung mabibigo siya, ngunit kung magtagumpay siya, hindi siya aalis sa kanila ng isang onsa ng kapangyarihan na muling pagsilang. Kukunin niya ang lahat para sa kanyang sarili. Beats! Isang asul na liwanag ng salamin ang lumitaw sa paligid ni Hansen, na kinabibilangan ng lahat ng kapangyarihan na muling pagsilang at ang estatwa ng anghel. Tanga! Ang kapangyarihan ng muling pagsilang ay hindi rin mahaharang sa puwersa. Hindi mo magagamit ang lakas upang bitagin ito. Madilim na tumawa si Andola. Ngumiti si Fairy Feather at nagsabi, mabuti na lang at masipag ang mga kabataan. Ngunit ang paggawa nito ay parehong mapusok at hanggal. Kabanata 2107. Pang! 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 Hindi makapaniwalang pinanood ni na Fairy Feather Elder at ng ibang feathers. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang na lumilipad patungo kina Angela at Andola ay tumama sa asul na kalasag. Hindi nila mabasag ang pader ng liwanag, at isa-isa silang tumalbog na parang mga bola ng karne na tumatalbog sa isang plato. Imposible! Paano mapipigilan ang kapangyarihan ng muling pagsilang ng ganyan? Sigaw ni Andola ng buong lakas. Si Angela naman ay tulala na lamang. Nanlaki ang mga mata ni na Fairy Feather Elder at ng mga hari. Wala silang reaksyong maibigay dahil ang nakita nila ay talagang nakakabaliw. Lubos itong nakakagulat. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay nahadlangan. Hindi nila inisip sa kanilang mga bangungot na mangyayari ang ganitong bagay. Kahit na ang mga elite na uri ng hari ay hindi makakagawa ng ganoon. Ngunit ang katotohanan ay kitang-kita. Nangyayari ito. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay hinarang ng asul na liwanag na ginagamit ni Hansen. At dahil sa kakayahan ng asul na kalasag na pigilan ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang, ang mga may pakpak na itlog ay hindi na madetect ang life force ng mga kapatid. Dahil walang ibang alternatibo, pinili nilang lahat na lumutang patungo kay Hansen. Nang makita iyon, ngumiti si Yun Changkong. Lubos siyang nagulat sa kanyang nasaksihan, ngunit kasiya siya naman. Alam niya na mayroong isang uri ng kalasag na kayamanan si Hansen dahil sa mga ulat na nagsasabi na ginamit niya ito laban sa mga Night Ghosts noong mga pangyayari sa Planet Night Ghost. Hindi pa niya ito nakita ng personal noon. Mayroon lamang siyang mga kwento mula sa iba. Hindi niya alam na ang mga kapangyarihan ay ganito kaepektibo, ngunit higit sa lahat, hindi niya alam na magagamit ito upang harangan ang pagdaan ng mga kapangyarihan na muling pagsilang. Ang mga envoy sa Sky Palace ay lubos na natutuwa, gaya ng inaasahan. Kinakatawan din ni Hansen ang Sky Palace, kaya lubos silang nabigo nang makita si Hansen na paulit-ulit na tinutokso. Hindi naman masama si Hansen. Ngunit muli, kaya naman siya galing sa Sky Palace. Akala ko malakas ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang. Ngunit ngayon ay napakadaling harangan. Mukhang mali ang mga kwento tungkol sa mga ito, at mga kathang-isip lamang na pagmamalabas. Ang mukha ni Fairy Feather Elder ay naging isang nakakasuklam na kulay berde. Hindi siya makapagsalita dahil sa matinding gulat na kanyang nararanasan. Wala siyang ideya kung anong mga kapangyarihan ang nagbigay ng lakas sa kalasag ni Hansen upang gawin ang ginagawa nito. Nababaliw siya sa pag-iisip na kaya nitong harangan ang mga kapangyarihan na muling pagsilang. Ngunit bago pa man sila magkaroon ng pag-unawa, ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay nasa harapan na ni Hansen. Isang kapangyarihan ng muling pagsilang ang tumama sa Geno armor ni Hansen at natunaw dito. Kumikinang ito na parang banal na liwanag sa kanyang armor na nagdulot sa kanya ng pagkinang na may banal na aura. Pat! 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 Maraming kapangyarihan ng muling pagsilang ang tumama sa spell armor na parang nyebe na nagdulot ng pagkinang sa armor. Nang ang bawat kapangyarihan ng muling pagsilang ay pumasok sa kanyang sistema, naramdaman ni Hansen na parang binigyan siya ng isang shot ng adrenaline. Napakabubuhay ng kanyang katawan, at ang kapangyarihan ay sumasalpok sa bawat selula. Talagang nararamdaman niya na parang muling isisilang siya. Ginamit ni Hansen ang The Story of Jinx upang sipsipin ang mga kapangyarihang iyon at paunlarin ang kanyang spell armor. Ang spell armor ang pinakamahirap paunlarin. Tinipon niya ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya ngayon dahil wala na siyang makukuhang pangalawang pagkakataon. Sa labas ng kalasag, sina Angela at Andola ay nagpalabas ng kanilang kapangyarihan ng buong lakas. Ngunit kahit anong gawin nila, walang silbi ang lahat. Hinadlangan ng Demon Bog Baisema ang lahat.
Hindi sila madetect ng mga kapangyarihan ng muling pagsilang sa labas ng kalasag, kaya wala silang interes na pumunta sa ibang lugar maliban kay Hansen. Hansen, nandadaya ka. Itabi mo ang iyong kalasag. Sigaw ni Fairy Feather Elder. Tumawa si Yon Changkong at nagsabi, Fairy Feather, ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay pumupunta sa isa na mas gusto nila ang mga kakayahan. Ang random chance ay isang factor din, syempre. Ngunit hindi ito pandaraya. Kung nandadaya si Hansen sa inyong paningin, bakit ninyo pinababa ang antas ng dalawang iyon mula sa hari upang makapasok sa kompetisyong ito? Namula ang mukha ni Fairy Feather Elder. Nalaman niya nang may pagkadismaya na alam ni Yon Changkong ang tunay na pagkakakilanlan ng mga kapatid. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay ipinamahagi ng Pool of Rebirth. Ano sa tingin mo? Tiningnan ni Yon Changkong si Fairy Feather Elder at ngumiti. Aba, maaari ko lang isipin na tama ka. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat paglaruan natin, at dapat itong ayusin lamang ng mga taong nasa Pool of Rebirth. Depende ang lahat sa kanilang mga kakayahan at sa kanilang mga kakayahan lamang. Narito lamang tayo bilang mga manunood at wala ng iba pa. Umubo si Fairy Feather at nagsalita ng malakas. Narinig siya nina Angela at Andola. At naunawaan nila ang tunay niyang ibig sabihin. Sinuntok ni Andola ang asul na kalasag. Nang sumuntok si Andola, ang higanting gintong anino ng anghel ay gumalaw kasama niya upang suntukin din ang kalasag. Ang gintong kamao ay tumama sa asul na kalasag na parang isang higanti na sumasample sa isang kristal na mangkok. Ang kalasag ay parang mahina na salamin, ngunit nang ang gintong kamao ng anghel ay dumampi dito, ang gintong liwanag ang nabasag. Tumalbog ang kamao ni Andola, at ang asul na liwanag ay buo pa rin. Ang mukha ni Andola ay naging isang nakakatakot na bagay. Nagtipon siya ng higit na kapangyarihan at patuloy na sumuntok kasama ang kanyang gintong anghel. Ang gintong liwanag ay nabasag, ngunit ang kalasag ay nanatiling hindi nagalaw. Si Hansen ay nasa loob nito, kalmadong sumisipsip ng mga kapangyarihan na muling pagsilang. Ang kanyang spell armor ay lumiliwanag ng lumiliwanag. Ang mga kapangyarihan ng Duke ay hindi mabasag ang asul na kalasag, at ito ay nagulat sa mga Feather Nobles. Kinuyam ni Andola ang kanyang panga. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig dahil sa kapangyarihan. Ang kanyang mga pakpak ng anghel ay lumawak, habang ang isang orb ng liwanag ay nagsimulang magtipon sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang gintong liwanag na iyon ay parang isang unos na umiikot sa kanyang mga kamay. Ang gintong liwanag ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa magmukhang kidlat sa kanyang mga kamay. Ang Judgment Angel Light ay isang ipinagbabawal na kasanayan dahil ang pagsasanay ng sining na ito ay napakapanganib. Napakalakas nito kaya mayroong isang malaking tsansa na mapinsala nito ang gumagamit. Ito ang pinakamalakas na atake ng Geno Art, ngunit kahit na ang Feathers ay hindi naglakas loob na gamitin ito. Sina Andola at Angela ay sapat na ang talento upang itaas ang kanilang kasanayan dito hanggang sa antas ng hari. Maaari silang maging pinakamalakas na hari sa lahat ng Feathers. Kahit na sila ay mga dogs na lamang ngayon, ang Judgment Angel Light na kanilang pinapatawag ay magiging napakalakas pa rin. Boom! Nang maabot ng gintong liwanag na iyon ang pinakamalaking sukat nito, sina Andola at ang kanyang gintong anghel ay itinulak ito pasulong. Ang liwanag ay parang makakasira ng isang kalawakan habang ito ay sumusugod patungo sa kalasag. Pang! Ang gintong liwanag ay nabasag na parang salamin. Sa kabilang banda, ang asul na kalasag ay ayos lang. Laban sa asul nitong ibabaw, ang nakakatakot na Judgment Angel Light ay hindi hihigit sa isang maselang palaso na yari sa salamin. Maraming Feather Elders at Dogs ang nagulat. Sumigaw si Angela at binigay ang kanyang malaking Judgment Angel Light kay Andola. Nakakatakot ang itsura ni Andola habang pinapatawag ang pangalawang Judgment Angel Light. Tinipon niya ang lakas ng dalawang tao. Boom! Isang makapal na gintong liwanag ang tumama sa asul na kalasag na parang liwanag ng paghuhukom na makakasira sa mundo. Ngunit nang ang liwanag ay tumama sa asul na kalasag, ang ginto ulit ang nabasag. Wala namang nangyari sa kalasag. Medyo nakakatakot. Lahat ay nanunood sa kalasag ng may pagkamangha. Ang pinakamalakas na sikretong kasanayan ng Feathers ay ginamit ng magkapatid na sina Angela at Andola, at ito ay napatunayang walang silbi. Kabanata 2108. Ayaw kong maniwala na ang kalasag na ito ay hindi mabasag. Nagalit si Andola. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang Judgment Angel Light upang atakihin ang asul na kalasag. Nanatili si Hansen sa kanyang kinatatayuan, hinayaan ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang na linisin siya. Mukhang masaya siya na parang binibigyan siya ng isang magandang babae ng napakagandang masahe. Napaka-relax niya.
Gusto ni na Fairy Feather Elder at ng iba pa na tanggalin ang pangit na mukha ni Hansen. Ngunit ang Judgment Angel Light ng mga kapatid ay hindi man lang maikilos ang asul na kalasag, at hindi man lang makagawa ng gasgas. Binalot ng kalasag ni Hansen ang buong estatwa ng anghel. Ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang na umaagos mula sa banga ay lahat ay papunta kay Hansen. Wala nang magagawa ang magkapatid na sina Angela at Andola. Patuloy na umaagos ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang sa spell armor. Ang mga simbolo sa spell armor ay lumiwanag na binalot si Hansen sa isang banal na liwanag. Para siyang araw sa loob ng Demon Bog by Sema. Ipinagpatuloy ni na Angela at Andola ang pag-atake sa Demon Bog by Sema, ngunit walang gumana sa kanilang mga sinubukan. Hindi man lang natinag ang kalasag. Nang makita ni na Fairy Feather Elder at ng iba pa ang mga kapangyarihan ng muling pagsilang na pumapasok kay Hansen, damyugo ang kanilang mga puso. Gaano man nila kinasusuklaman si Hansen, konti lang ang magagawa nila. Mapanood lang nila ang nakakasakit na eksena. Nang tumanggi si Hansen na tanggalin ang kalasag, naging maliwanag na gusto niya ang lahat ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Galit na sumigaw si Fairy Feather, kunin mo. Kunin mo. Oo, napakaraming kapangyarihan ng muling pagsilang ang itutulak sa iyo upang maging primal. Hindi mo kakayanin, at kailangan mong magsimula ulit mula sa simula. Talagang napakarami ng kapangyarihan ng muling pagsilang. Sapat na iyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng muling pagsilang ng dalawang dogs. Tama ang kanyang iniisip. Hindi lamang si Fairy Feather ang nag-iisip nito. Karamihan sa Feathers ay may parehong iniisip. Sobrang dami ng nasipsip ni Hansen na kapangyarihan ng muling pagsilang, malamang na magre-reset ang kanyang mga Geno armaments at babalik sa zero ang dial. Ngunit habang mas marami at mas maraming kapangyarihan ang umaagos sa spell armor, ang inaasahan nila ay tila hindi nangyari. Ang spell armor ay patuloy na kumikinang at wala ng iba pa. Kalahati ng mga kapangyarihan ng muling pagsilang ay lumitaw na ngayon, at lahat ng ito ay kinuha ni Hansen. Kahit na ang isang duke ay hindi dapat makayanan ang dami ng enerhiyang iyon. Dapat na siyang naging primal na ngayon. Ngunit si Hansen ay kalmadong nakatayo pa rin sa liwanag, at walang nakakabahalang nangyayari. Tumigil sina Angela at Andola sa pag-atake. Nakatayo lang sila doon, pinapanood si Hansen na sumisipsip ng bawat kapangyarihan ng muling pagsilang. Mukhang napaka-awkward nila. Ang Pool of Rebirth ay nagsimula na, kaya kailangan nilang maghintay na matapos ang lahat bago sila umalis sa altar. Nahihiya ang buong lahi ng Feathers. Hindi sila nagsalita, at ang ilan sa kanila ay kinailangang umalis ng palihim. Sa kabilang banda, ang mga envoy ng Sky Palace ay masayang nag-uusap sa isa't isa. Nag-uusap sila tungkol sa kung gaano karaming kapangyarihan ng muling pagsilang ang maaaring kailanganin ni Hansen upang umunlad. Habang lumilipis ang panahon, mas kaunti at mas kaunting mga may pakpak na itlog ang inilalabas mula sa banga. Ang spell armor ni Hansen ay nagiging mas maliwanag, ngunit hindi mukhang magiging markis ito. Naisip ni Hansen na ang sobrang kapangyarihan ay magpapaunlad sa kanyang spell armor, ngunit habang ang kapangyarihan ng muling pagsilang ay unti-unting nauubos, ang armor ay tila hindi handa na maabot ang isang mas mataas na antas. Nako, sobrang enerhiya at gayon pa man ang spell ay hindi magiging markis. Nalungkot si Hansen. Ngunit mas nagulat pa ang Feathers kaysa kay Hansen tungkol dito. Sisipsipin ni Hansen ang lahat ng kapangyarihan ng muling pagsilang, at gayon pa man ay hindi siya uunlad. Ang kanyang Geno armament ay hindi rin muling isinisilang. Mahirap isipin kung paano niya nagawang sipsipin ang napakaraming kapangyarihan ng hindi nadudurog. Nang ang huling kapangyarihan ng muling pagsilang ay lumabas sa banga, ang likidong enerhiya ay tumigil din sa pag-agos. Pagkatapos, ang altar ay nagsimulang dumilim. Sinipsip ni Hansen ang huling kapangyarihan ng muling pagsilang, at ang spell ay mukhang isang armor na gawa sa araw. Napakaliwanag nito kaya halos hindi mo ito matingnan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa ito umabot sa klase ng markis. Alam ni Hansen na walang pag-asa na makamit iyon dito. At ngayon ay napagtanto niya kung gaano kahirap na paunlarin ang The Story of Genes. Ang Geno art na iyon ay nangangailangan ng bundok ng kayamanan. Ang mga mahirap ay hindi kailanman makakaasa na matutunan ito. Kahit na ang mga mayaman ay magiging bangkarote sa pagtatangkang matugunan ang mga pangangailangan nito. Tumigil ang Pool of Rebirth at ang kristal na haligi ay dumilim. Si Hansen ang sumipsip ng lahat ng kapangyarihan ng muling pagsilang, at ang mga kapatid ay hindi nakakuha ng kahit isa. So what if he took all that power? After all that power and ravings, he still cannot become a marquis. No matter how hard he tries, he'll never become deified. I doubt he'll even reach king class.
He is just a waste of resources. Ang mga salitang tulad nito ay kung paano sinubukan ng Feathers na aliwin ang kanilang mga sarili. Ngunit kahit na ganoon, hindi nila maikikaila kung gaano nakakagulat ang Demon Bog Baisema. Kahit na pinagsama ng mga kapatid ang kanilang Judgment Angel Light, hindi nila maikilos ang kalasag. Napapatanong sila kung ang isang elite na uri ng hari ay makakaasa na mabasag ito. Anong kayamanan ng kalasag na iyon? Bakit ito napakalakas? Mukhang ang mga hari lamang ang makakabasag sa kalasag na iyon. Hindi ako makapaniwala na ang kayamanang ito ay napunta sa kamay ng isang Earl. Kaya ko ay pinahiram ito sa kanya ni Knife Queen o ng pinuno ng Sky Palace. Paano makakakuha ng ganoong kapangyarihang kayamanan ng isang Earl na tulad niya? Gamit ang kayamanang ito, magagawa niya ang anumang bagay sa unibersong ito. Sayang ang kayamanang ito ay nasa kamay ng mga basura. Gaano man karami ang reklamo ng Feathers, hindi nila mababago ang mga katotohanan. Hindi sila nakakuha ng kahit isang onsa ng kapangyarihan mula sa sesyon ng Pool of Rebirth na iyon. Ang Sky Palace lamang ang sumakop sa isang pwesto sa tatlo, at sa paggawa nito, kinuha ang bawat kapangyarihan ng muling pagsilang. Ang Sky Palace ay may dalawa pang pwesto na gagamitin, at kung magpapadala sila ng ibang tao na tulad ni Hansen, ibig sabihin nito ay makakakuha sila ng katumbas ng 9 na sesyon sa halip na 3 na inilaan sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang kapitan, wala silang magagawa ang Feathers tungkol dito. Kailangan nilang kagatin ang kanilang mga ngipin at lunukan ang kanilang pagmamataas. Ipinagpatuloy ng mga envoy ang kanilang mga talakayan sa Holy Heaven, kaya hindi nakita ni Hansen ang dahilan para manatili na ngayon. Iniwan niya ang Holy Heaven upang bumalik sa Sky Palace kung saan maaari niyang sipsipin ang Jade Spirits. Ang Story of Jeans ay walang pag-asa na paunlarin, at kahit si Hansen ay hindi kumpiyansa kung ito ay magiging banal balang araw. Kailangan ng napakalaking kapangyarihan para maging Marquis lamang, kaya alam ng Diyos kung gaano karami ang kakailanganin upang maging banal. Kabanata 2109. Nakaupo si Hansen sa isang airship sa kanyang pagbabalik sa Sky Palace. Nang bumaba ang barko mula sa hyperspeed, bigla siyang sinakop ng matinding pag-aalala at kaba. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Hansen ang kanyang Demon Bog Baisema upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos, may liwanag. Lahat ay natupok ng biglaang nakakatakot na kapangyarihan na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Ang Demon Bog Baisema ay gumawa ng isang nakakairitang ingay sa loob ng liwanag. Parang salamin na malapit ng mabasag, na nagsabi sa kanya na ang kanyang kalasag ay maaaring sa wakas ay natagpuan ang katapat nito. Ga! Sino ang gustong pumatay sa akin sa pagkakataong ito? Naisip ni Hansen habang pinagpapawisan. Ginamit niya ang kanyang Blood Pulse Sutra at binuksan ang isang space portal na magagamit niya upang bumalik sa mga santuwaryo. Magiging ligtas siya roon. Ang kapangyarihang ito, ano man ito, ay hindi isang bagay na kaya niyang labanan. Kahit na kayang tiisin ito ng Demon Bog Baisema, hindi man lang matukoy ni Hansen kung saan nanggaling ang pag-atake. Kung ang isang banal na elite ay papunta sa kanya, ang Demon Bog Baisema ay hindi makakatulong sa kanya. Dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanya, ang liwanag ay tila nagtagal magpakailanman. Sa katotohanan, ang buong pag-atake ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Mabilis na kumalat ang balita na isang malaki at nakakatakot na liwanag ang nag-apoy sa airship ni Hansen sa loob lamang ng 1 segundo. Wala man lang alikabok ang natira sa vacuum at si Hansen mismo ay nawala. Hindi na kailangang sabihin pa, ang buong Sky Palace ay nagalit sa nangyari. Sabik nilang gustong malaman kung saan nanggaling ang pag-atake. Ang relasyon sa pagitan ng Sky Palace at ng Feathers ay naging tense at maasim dahil ang Feathers ang pinakamalaking posibleng salarin. Mayroon pa ring posibilidad na ang ibang grupo ay sumubok na isisi sa mga Feathers, syempre, ngunit hindi iyon ang unang naiisip ng lahat. At sa kasamaang palad dahil sa pagkawasak ng buong barko, kasama na ang kumpletong pagkawala ni Hansen, naniniwala ang karamihan na siya ay pinatay. Hindi nila naisip na makakaligtas siya sa gayong pag-atake. Ang Sky Palace at Narumon ay nagsagawa ng isang pinagsamang investigasyon upang hanapin kung sino ang nasa likod ng pag-atake, ngunit walang kahit isang lead na masusundan. Hindi man lang nila malaman kung sino ang gumamit ng mga kapangyarihang iyon. Alam lang nila na ang kapangyarihan na umatake sa spaceship ay dapat na pinakawala ng isang kalahating banal o isang ganap na banal na elite. Hindi ito magagawa ng isang high-tech na armas dahil ang mga armas na tulad nito ay kailangang i-set up at ihanda. Mag-iiwan din ito ng ebidensya. Ang mga bagay na tulad nito ay madaling matatagpuan sa sandaling pumasok ang mga investigative team sa system.
Walang mga bakas o lead para sa mga investigador na masundan, ngunit kahit papaano ay may sinabi ito sa kanila. Sinabi nito sa kanila na ito ay isang tao o isang nilalang ang nasa likod ng pag-atake. Kakailanganin ng isang nag-iisip na isipan upang maiwasan ang pag-iiwan ng ebidensya. Si Hansen ay tumakbo pabalik sa mga santuwaryo, syempre. Hindi niya alam kung mayroong isang kaaway na nagbabantay sa puntong kanyang tinulungan, kaya hindi siya nagmadali na bumalik. Nanatili siya sa bahay ng ilang sandali bago bumalik sa Geno Universe. Nang mag-teleport siya, suot ni Hansen ang 4-faced 8-armed Golden Buddha Soul Armor. Itinago din niya ang kanyang presensya, kaya walang makakaalam na siya talaga si Hansen. Si Hansen, matapos lumitaw sa kalawakan, ay mabilis na nag-scan sa lugar. Walang mga kaaway sa malapit. Naging lubos siyang nakahinga ng maluwag, at matapos matukoy ang pinakamalapit na mga planeta, lumipad siya sa direksyon ng isa. Ang hyperspeed checkpoint sa kalawakan ay nawasak kasama ang barko, kaya walang ibang mga barko ang dadaan doon sa loob ng medyo mahabang panahon. Sa kabutihang palad, may isang planeta na malapit kung saan siya makakapagbok ng biyahe. Dahil sa maliit na sukat ng planeta, hindi ito gaanong sibilisado. Sa Geno Universe, ang planetang ito ay parang istasyon. Mayroong hyperspace checkpoint doon, ngunit bihira na itong gamitin. Walang barko na makakapagdala kay Hansen sa Sky Palace. Nag-book si Hansen ng biyahe sa Fire Lotus System, umaasa na makakahanap siya ng barko doon na magdadala sa kanya sa Sky Palace. Ang Fire Lotus System ay isang teritoryo na pag-aari ng Thousand Treasures, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang parehong grupo na nagpapatakbo ng Wanjia Treasury ni Stay Up Late. Ang Fire Lotus System ay isang border system lamang na pag-aari ng Thousand Treasures. Basahin ang susunod na kabanata sa aming novelhall.com. Nang makarating si Hansen sa Fire Lotus System, naghanap siya ng ibang barko na maaaring magdala sa kanya sa Sky Palace. Ngunit pagkatapos, isang kakaibang bagay ang lumitaw sa gitna ng kalawakan. Ang kawalan ng kalawakan ay bumukas na parang isang pares ng kurtina na nagpapakita ng isang kakaibang scroll na nakasabit sa kadiliman. Sa isang nakakagulat na paraan na tila lumalabag sa physics mismo, ang scroll ay nakikita mula sa bawat planeta sa Geno Universe habang ito ay nabubuklat. At habang ito ay nabubuksan, ang mga pangalan ay lumitaw sa ibabaw nito. Ang mga pangalang iyon ay kumikinang. Kahit na mula sa 1 bilyong light years ang layo, malinaw na nakikita ang mga ito. Ang mga elite mula sa lahat ng lahi sa buong universo ay kinakatawan. Ang ilan sa mga pangalang ito ay nasa scroll na sa loob ng maraming siglo, ngunit kilala at kinatatakutan pa rin sila sa buong universo. Ang scroll ay patuloy na nabubuklat, at mas maraming pangalan ang nagiging nakikita. Mula sa mga hari hanggang sa mga baron, mayroong hindi bababa sa 10,000 pangalan na nakasulat para sa bawat antas. Ang bawat pangalan ay ang pinakamahusay sa kanilang klase 100 taon na ang nakalilipas. Ito ang pinakadakilang sandali sa buhay ng mga elite na iyon. Unang hari, Zhang Xuandao, Sky. Pangalawang hari, Dragon 1, Dragon. Nararamdaman ng lahat ang kaluwalhatian na inilalabas ng mga pangalang iyon. Nang ganap na mabuksan ang scroll, lahat ng pangalan ay kumikinang na parang magpapatuloy ito magpakailanman. At pinakinang nila ang mga bituin. Boom! Ang kalawakan mismo ay nanginginig, at ang liwanag ng scroll ay nabasag na parang alikabok. Ang scroll sa langit ay naging walang laman, at pagkatapos ay lumitaw muli ang ilang salita. Unang hari, Zhang Xuandao, Sky. Isang anino ang lumitaw sa ibabaw ng bronze scroll. Ang anino ay nagkaroon ng hugis ng isang anghel na lalaki. Lumaki ang imahe, na nagiging mas malinaw at mas detalyado. Ito ang lalaking nakatalo sa lahat upang maabot ang tuktok. Blurg. Halos masamid si Hansen sa pagkagulat. Ang unang tao sa Geno Being Scroll, si Zhang Xuandao, ay ang pinuno ng Sky Palace. Ang mga anino na lumitaw sa likod niya ay nagpakita ng kasaysayan ng kanyang mga laban sa loob ng maraming siglo. Nakita na ngayon ng lahat ang kanyang mga makasaysayang laban. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang ipakita nito ang mga sumusunod na pangalan sa listahan, at nang maabot nito ang ika-10 hari, wala nang ipinakita. At pagkatapos, nagpatuloy ito upang ipakita ang number 1 duke. Ang top 10 nanograms bawat antas ay lumitaw sa bronze scroll. Ang paraan ng kanilang pakikipaglaban ay nagdulot ng excitement sa mga tao, kahit na yaong mga hindi interesado sa pakikipaglaban. Kabanata 2110. Ang mga aninong imahe ay nag-iwan sa mga naninirahan sa Geno Universe sa isang estado ng pagkamangha habang sila ay nagpapalipat-lipat sa mga elite. Pagkatapos, sila ay naging alikabok sa scroll. At nang matapos ang lahat, wala nang natira sa kanila.
Ang mga pangalan ay nawala sa mga listahan na nag-iiwan lamang ng mga walang laman na bracket. Lahat ng pangalan mula isang siglo na ang nakalilipas ay nawala na, kabilang ang mga pangalan ng number 1 King, number 1 Duke, at number 1 Marquis. Ang natitira na lamang ay ang mga walang laman na ranggo. Boom! Lahat ng listahan ay nabasag upang ipakita ang isang imahe na tila palm unit sa kalawakan mismo. Isang larawan ang nabubuo, isa na nagpapakita ng isang bundok, tubig, mga bituin, mga araw, at mga buwan. May mga dagat at ulap, mga disyerto at mga lunti ang bukid. Ang malawak na canvas na ito ay lumawak sa buong langit. Nagpapalipat-lipat ito sa mga imahe na nakatutok sa bawat isa ng paisa-isa. Ang mga imahe ay mabilis na kumikislap upang mapaikot ang ulo ng isang tagamasid. Ang hindi mabilang na mga bituin ay nagsimulang mahulog mula sa pagpipinta. Sa pagkagulat ni Hansen, ang isa sa mga bituin ay bumagsak mismo sa kanyang mga paa. Nang humina ang pagkinang, nakita niya na isang simpleng puting papel ang bumagsak sa kanyang mga paa. Tiningnan ni Hansen ang mga nasa paligid niya. Ang bawat taong nasa paligid niya ay nakatanggap ng katulad na piraso ng papel, at marami na ang nagsusulat ng kanilang pangalan at lahi. Ang ilan sa mga mas primal na nilalang na walang kakayahang sumulat ay ilalagay lamang ang kanilang mga paa at kuko sa pergamino upang magrehistro. Ngunit sumulat ka man ng iyong pangalan o ilagay ang iyong kamay sa papel, ang mga papel ay muling lumiwanag at lumipad pabalik sa langit, bumalik sa bronze scroll. Sa hindi mabilang na mga sistema, marami sa mga parehong liwanag na parang bituin ang nagmamadaling lumipad sa kalawakan na parang isang inverse meteor shower. Lahat sila ay papunta sa parehong bronze scroll. Tiningnan ni Hansen ang papel sa kanyang harapan at nagsimulang tumalikod. Ngunit bigla, naramdaman niyang napilitan siyang isulat ang kanyang pangalan bilang dollar at ilista ang kanyang lahi bilang tao. Sa sandaling natapos ni Han ang pagsusulat at inangat ang kanyang mga daliri sa papel, ang registration sheet ay lumipad sa langit at pumasok sa scroll. Well, kung ang Diyos na iyon ay gustong maghanap ng isang tao, hahayaan ko siyang maghanap. Kung siya ay gumawa ng isang hakbang, lahat tayo ay makakakita kung ano ang kanyang susubukan. Ang isip ni Hansen ay bumalik sa usapan niya kay God's Retribution. Habang iniisip pa rin ni Hansen ang lahat ng ito, ang kanyang papel ay bumagsak sa scroll na may kakaibang liwanag. Naramdaman ni Hansen na ang kanyang katawan ay umiikot at nababaluktot sa isang pamilyar na paraan, ipinaalala nito sa kanya kung ano ang pakiramdam ng paggamit ng isang teleporter. Nang matapos ang proseso, at matatag na muli ang kanyang mga paa, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang daymuhang bukid. Mukhang nasa loob ako ng Geno Being Scroll. Tumingin-tingin si Hansen. Nakarating siya sa eksaktong lugar kung saan bumagsak ang kanyang papel. Ipinagpatuloy ni Hansen ang pagtingin-tingin hanggang sa makita niya ang isang higanteng halimaw na sumusugod sa kanya. Ito ay isang Marquis Xenogeneic. Ang dinosaur na halimaw ay dumating na umuungal, ngunit hindi gumalaw si Hansen. Nang ang halimaw ay nasa kanyang harapan, inilagay niya lamang ang kanyang kamay at hinawakan ang sungay na nakausli sa ilong ng hayop. Boom! Ang halimaw ay tumigil na parang nabangga sa isang pader. Pagkatapos ay sinuntok ni Hansen ang halimaw na nagpadala nito sa paglipad. Ang katawan ng halimaw ay gumawa ng isang kanal sa lupa habang ito ay skidding backwards, at ito ay nagbuga ng dugo habang ito ay gumugulong. Mabilis itong sumuko sa kamatayan. Xenogeneic Marquis Haunted. Black Steel Beast, Xenogeneic Gene Found. Namatay ito ng ganoon kadali. Nagulat si Hansen. Nang ang kanyang Jad Esken ay umabot sa Marquis, ang katawan at kapangyarihan ni Hansen ay naging mas malakas. Nakakatulong ito ng higit pa kaysa sa pag-angat ng kanyang Blood Pulse Sutra. Maraming Marquises ang nakakita nito, at nang gawin nila ito, nagbago ang kanilang mga mukha. Mabilis nilang tinawag ang kanilang mga puting papel at pinunit ito. Ang kanilang mga katawan ay umikot at nawala habang sila ay umaalis sa Geno Being Scroll. Tinawag ni Hansen ang kanyang sariling papel na nakatingin sa kanyang lagda. Ngayon alam na niya na kung sisirain niya ang papel, matatalo siya at mapalabas sa scroll. Siyempre, hindi kailanman susuko si Hansen. Inutusan niya ang papel na lumipad, at ito ay lumulutang sa tabi niya na parang isang engkanto. Nakita ng mga tao ang pangalang dollar at ang lahi na tao. At nakita rin ni Hansen ang ibang mga Marquises na nagpapakita ng kanilang sariling mga papel sa katulad na paraan. Gaano man kahirap o kadumi ang isang laban, ang isang papel ay hindi maapektuhan ng sinuman maliban sa may-ari nito. Ang may-ari lamang ang makakapagpasya kung gusto nilang iwanan ang scroll. Si Hansen ay naglalakad sa isang daymuhang kapatagan.
Narinig niya na kapag ang mga kalahok ay unang pumasok sa Geno Being Scroll, magkakaroon ng isang bloodbath. Ang 10,000 natitirang buhay ay lilito sa listahan, at pagkatapos ay isang mas mahirap na laban ang susunod upang matukoy ang pangwakas na ranggo. Sa unang laban, ang pagiging buhay at pagtira sa scroll lamang ang mahalaga. Kung tatagal siya hanggang sa may 10,000 tao na lang ang natitira, magtatagumpay siya. Dahil ang iba't ibang lahi ay may iba't ibang kapangyarihan, ang ilan sa kanila ay pumipili na itago ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi balak ni Hansen na magtago. Gusto niya na malaman ng bawat nilalang at Diyos na mayroong isang taong nagngangalang Dollar sa Geno Universe. Isang dragon na may pakpak at sungay ng dragon ang naglakad patungo kay Hansen. Tiningnan niya ang papel ni Hansen at ngumiti. Tao, hindi ko pa naririnig iyon. Dragon. Tanong ni Hansen sa dragon. Dragon 39. Napakasama ng iyong kapalaran na makasalubong ako, sabi ni Dragon 39 na nagangat ng kanyang ulo. Ang kanyang maskulinong katawan ay puno ng mga hormones. Siyempre, hindi lahat ay sumali sa laban ng Geno Being Scroll. Iilan lamang ang mga dragon na nagpasyang makilahok sa pagkakataong ito. Sina Dragon 19 at Dragon 9 lamang ang iba pang mga dragon na nagpasyang sumali. Ngunit maraming Dragon Elders ang nanunood sa laban na ito. Sina Dragon 19 at Dragon 9 ay sumama kay Dragon 39 dahil si Dragon 39 ang pinakamahinang dragon na nakilahok sa Geno Being Scroll. Kahit na siya ang pinakamahina sa mga Marquis Dragons, para sa isang tagalabas, ang anumang purong dragon ay napakagaling. Mahina lamang siya kumpara sa ibang mga purong dragon. Ano ang isang tao? Hindi ko pa narinig iyon. Patayin mo siya ng mabilis at huwag mag-aksaya ng oras. Ngumiti si Dragon 9. Tila narinig ni Dragon 39 ang sinabi niya, kaya sumigaw siya. Pagkatapos, sinuntok niya si Hansen. Isang presensya ang sumulpot sa harap ng kanyang kamao na parang isang nagngangalit na dragon. Ngunit hindi umiwas si Hansen. Sinuntok niya lamang si Dragon 39. Ginamit niya lamang ang purong lakas. Hindi man lang niya inisip na tawagin ang isang godlike. Ha! Sinusubukan mong labanan ng isang dragon gamit ang purong lakas. Ang taong ito ay maaaring cute, ngunit siya ay knave din. Bago pa matapos magsalita si Dragon 9, ang kanyang mukha ay nanigas.